Mga smuggled na sigarilyo na samsam sa isang Indian national sa Bisao Mountain Province. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez, Arch 41, na imbag na bigat, Romy. Bigat, Kuya Angel, isang Indian national ang naresto matapos na kumpiska ng mga smuggled na sigarilyo sa ikinasang anti-illicit cigarette interdiction operation ng mga otoridad sa barangay Kinayway, Bisao Mountain Province sa kahapon. Ang 33 anyos na lalaking negosyante ay naaresto dahil sa paglabag sa Republic Act 10643 o ang Graphic Health Warning Law at Republic Act 10963 o ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion o Train Law na kumpiska. Sa naturang operasyon, ang 82 rims ng modern red cigarettes, 15 rims ng modern light cigarettes at 10 packs ng modern red cigarettes na may Bureau of Internal Revenue Assessed Liability na nagkakalaga na 850,124 pesos and 49 centavos. Ang operasyon ay sinagawa ng mga kagawad ng PNP, CIDG at ng Bureau of Internal Revenue. Sa isinagawang on-site inventory ay sinaksihan ng mga opisyal na barangay sa barangay Kinayway. Ang suspect at mga nakumpiskang mga kontrabando ay nasa pag-iingat ngayon ng Bisao Municipal Police Station para sa proper documentation at disposition bago ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa naturang Indian national. Ito si Alice Fortuan, Romy Gonzalez, yes. Saan yung Bisao? Sa Mountain Province. Hindi, saan banda? Before, after Sagada. After Sagada, Mountain Province. After Sagada, edi matao na rin. Mapilit. Oo, marami ng tao din. Hindi siya remote town, ha? Hindi. Just after, pag Sagada, ilang minutos na lang, sunod ang Bisao. Okay. Kaya tinatanong, akala ko doon nagkakadunong itong mga smuggler na ito, eh. Hindi pala, matao na rin pala itong lugar na ito. Oo, karamihan yung mga ganyang mga kontrabando, dinadala sa mga remote areas tulad ng Bisao. Nakakagulat nga, tignan mo, Indian national pa makakarating sa Bisao para lang magbenta ng puslit sa sigarilyo. Hindi, kasi alam mo naman, nagkalat naman yung mga ganitong mga foreign nationals dito na nagdinegosyo din sa Pilipinas. Yung iba nga, nabibigyan pa nga ng refugee status, eh. Kahit na wanted sa ibang bansa, eh. Di ba? Di ba? Nabibigyan pa nga ng refugee status, di ba? Tapos iimbestigahan ko na rin ng mga senador. Pagkatapos, biglang ititigil ng investigasyon. Napanood ko na yan, eh. Ayan. Teka muna, kumusta ang weather dyan? Napakainit na rin ng Baguio. Mainit na. Pero at least balik-sig na yung turismo. Kahit may init, marami pa rin umaakyat. So parang after yung konting crisis sa petrolyo, unti-unti bumabalik yung sigla ng turismo sa Baguio kahit medyo mainit na rin ang panahon. Kumusta yung gulay? Wala na nagtatapon ng ng gulay nila? Yan ang problema ngayon, Kuya Angel, dahil medyo napakababa ngayon ang presyo ng mga gulay sapagkat kukunti yung bumibili. Kung kaya't ang ginagawa ng mga magsaka natin, nakikipag-coordinate sa mga local government units sa iba't ibang lugar at sa mga organisasyon nang sa ganoon ay makabenta sila ng kanilang produktong gulay at least hindi na nila itinatapon. Yung iba nga pinamimigay ng libre. Dahil sa halip na itapon mo, di ipamigay mo na lang. Yun ang ginagawa na lang at talaga namang matukal yung industry ngayon ng gulay sa area ng Benguet at Mountain Province dahil nga sa crisis na naranasan, mataas ng presyo ng transportation cost. Yan ang at least nagiging epekto nitong pagkalugi ng ating mga magsaka dito sa area ng Cordillera. Yung iba nga dumaday, kinausap si Yorme yata, si Yorme Isko, Kaya dito sila sa Maynila nagbebenta. Tinutulungan sila ng LGU. Kapulisan naman, Angel, merong ginagawa na rin, nakikipag-coordinate sa mga non-government organizations. Yun, bumibili sila at
parang pantry ba, libre. Yun na, namimigay na lang sila ng libre. Pero yung gulay, at least binibili nila sa mga magsaka, mga traders from this area, sa Hindi. Trinidad Trading Post. Pero saan naman sila kukuha ng pang-sustain na pera dun? Di ba? Yun lang. Oo. Yun lang ang problema. Oo. Siya, sige. Just again na, Romy. So yan muna ang latest na update sa Cordillera. Ito si RE41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy.